O, dito tayo, ha? Ano nangyayari dito? Bakit pinag-iinitan nila si Goma? Ito dapat yung ano ko, eh, yung thumbnail ko. Nakapabulo ng buhok. Hindi, ano, gawgaw. Tinira yung nag-ano ako ng bigas, yung hugas bigas. Inano ko, matigas kaya yun. Ano nangyayari dito? Bakit maingay na maingay si Goma? Pati na rin si ano, umiiyak na si Joel Villanueva. Zoe, shoutout. Kaugnay ng balitang yan, eto, House Deputy Speaker and Antipolo City Representative Ronaldo Puno on Friday backed the filing of an ethics complaint against later Representative Richard Gomez for accusing journalists of being paid to ask him about a damaged flood control project linked to him. So, kasangkot din si Goma sa flood control project na yan. Eto yun eh. Pakinggan natin. Posibleng maharap si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa ethics complaint matapos silantad sa social media ang mga screenshots ng pribadong impormasyon ng mga media practitioners sa social media ayon sa ilang House leader. Nagpapatrol, Vivienne Gulia. Sinira ng rumaragasang baha nitong Lunes ang bahagi ng flood control structure na ito sa Barangay Riverside, Matag-Ob, Leyte. Deretsahang iniugnay ni Matag-Ob Mayor Bernie Tacoy ang naturang proyekto sa congressman ng distrito. Almost done na. Ito yung bumagsak. Lahat ng mga proyekto ng DPWH actually ay walang coordination at walang consultation dito sa local government. Pundo to ng ating ng congressman ng 4th District. Ano pinagpuputok ng butsi ni Mayor? Yung bumagpagpagsak nung project o yung hindi na-coordinate sa kanya? Pundo ni Congressman Richard Gomez. Hiningi ng ilang media organizations ang panig ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez kaugnay nito. Pero imbis na sagutin, inilabas ng kongresista sa isang social media post Huwebes ng gabi ang screenshots ng mga mensahe nila sa kanya. Kita ang buong pangalan at contact number ng mga journalist at James nagtatrabaho Sandoval, sa newsroom. Sa kanyang post, pinuna ni Gomez ang umano'y pagkakahawig ng tanong ng news agencies. Pahiwatig aniyang may kumukumpas at ginastusan ang tinawag niyang media spin. Pumalag ang National Union of Journalists of the Philippines sa paratang ni Gomez. Giit ng NUJP, bahagi ng trabaho ng mga mamamahayag na hingi ng kanyang panig sa issue. Pabor pa niya ito sa kanya dahil sa pagkakataong masagot niya ang mga alegasyong laban sa kanya. Ito, may posting pa si Goma, nakita ko yun, nagtawag siyang ungas. Mga ungas. Style digong na rin eh. No? Sa NUJP, kung mas gusto ni Gomez na huwag magsalita sa issue, pwede namang magsabi ng no comment o huwag tumugon sa mga mensahe na hindi nilalagyan ng mali siya ang tanong ng journalists at inilalantad ang pribadong impormasyon nila. Naniniwala ang grupo na posibleng paglabag ito sa data privacy at inilalagay ang media practitioners sa panganib ng fraud o harassment. Binatikos din ni UP Diliman Journalism Professor Danilo Araw ang naging aksyon ni Gomez. There's a difference between news gathering and media spin. What was posted by Gomez, there are 7 or so screenshots. These are just simply requests for interviews. There's no media spin in a situation where journalists and media workers are just simply doing their jobs. Yeah. It reflects more on the lack of knowledge or no knowledge at all on the part of Gomez with regard to how journalism works. Dismayado ang ilang kongresista sa naging aksyon ni Gomez. Naniniwala sina House Deputy Speaker Ronaldo Puno at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na posibleng maharap si Gomez sa ethics complaint kaugnay nito. Hindi naman pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. Yung ganyan na personal na napakalinaw na kailangan may paliwanag, hindi niya. Senator kasi yan eh. Si Richard Gomez. For senator yan for 2020. Gawin. That's, and then if you you compound the issue by insulting people, no, hindi maganda talaga yun. No, I think, the ethics committee should brought into that. I think the journalists have a reason to actually consider po whether there's a privacy violation done against them. Kasi ang totoo naman yung pong mga numero po ng mga tao. Ito na ethics committee ito.
yun ang bugbog ng bugaw, hindi na ethics? Ah, 'di nga. 'Di nga. Yun ang bugbog ng bugaw, hindi na ethics. Eto, ethics. Nailabas. Pangalawa, yung mga pangalan po nila nailabas. Pangatlo, yung pong mensahe po nila ay nailabas. Paalala ni Ridon, dapat irespeto ang trabaho ng mga mamamahayag. Kasama rin aniya sa trabaho ng mga opisyal ng gobyerno ang magbigay ng direktang tugon sa mga tanong kaugnay ng trabaho. Hihingi ng House Infra Committee sa DPWH ang report kaugnay ng nasirang flood control project sa Leyte at pag-aaralan kung pwede itong isama sa investigasyon ng komite. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Gomez pero hindi pa siya nagbibigay ng tugon. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Ito pala yung issue dito. Well, sa akin meron paglabag kung may paglabag sa ethics, but, who will file the complaint? Ah, nagiging style Duterte kasi itong mga ano, eh. Eh, bakit? I-ethics ninyo si Goma, eh, samantalang yung nagbantang papatay na vice-presidente walang action, wala man lang aksyon sa mga sa institusyon ng gobyerno. Oh, wala, 'di ba? Hanggang ngayon, asan na yung final na reklamo ng NBI? Wala pa rin, tagal-tagal na. Ano, aabutin na tayo ng siyam-siyam, wala pa rin 'yon. Sabi ko sa inyo, eh, kaya nga lang itong balitang ito, sabi na naman dito ni Mayor Bernie Tacoy, sana naman huwag niyang hayaan na yung pondo na pinaghirapan niya nasasayang lang sa hindi maayos na substandard na mga proyekto. Yun lang. Ako ay mabigat ang loob ko sa panunungkulan ni Go. Ay parang may nase-sense akong hindi tama. Puwede ako magkamali, pero yun talaga, eh. Ay marami nagsasabi that, Goma will run for 2028 election. I don't know kung senator or ano. But, kung isa itong propaganda, napakapangit na propaganda nito.